Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. John chapter 15 verses 9 to 11. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyong mga bagay na ito upang mapasa inyong kagalakan ko at nang sa gayon, malubos ang inyong kagalakan. And then John chapter 8 verse 29, sabi rito, at kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Motivated by our love for God. At mapapansin niyo po sa buhay na ito, napakahalaga po na tayo po'y nagmamahal sa Diyos. At ang Diyos naman, nire-reward niya po yung ating pong pagmamahal sa Kanya. Kaya alam ko po marami sa inyo na naranasan niyo po yan sa inyong buhay na dahil po sa inyong pagmamahal sa Diyos, minsan ang dami po nating ginagawang sakripisyo. Ano po? Minsan yung iba sa atin, kahit hirap na, wala ng pera, gagawin natin yung lahat para lang makapaglingkod sa Diyos. Pero magugulat po kayo na experience niyo yung goodness ng Lord. At marami po akong mga narinig na testimonies na kapag sila po ay ni-reward ng Lord, grabe yung pagpapala ang kumikilos sa kanilang buhay. Ako po personally, naranasan ko po yan. Na sa paglilingkod ko sa Panginoon, nakikita ko po na yung mga pangangailangan namin sa aking pamilya, tinutugunan ng Diyos. Magugulat na lamang po ako, may magbabayad po ng aking bills, yung pong mga pangangailangan naming biglaan ay bigla na lamang may darating na blessing na katapat noon. At minsan nga may pagkakataon na kami palabas sa ospital ay binayaran mismo ng city government yung pong bill namin sa ospital dahil natapat na birthday pala ng mayor. At yun po, mga experiences natin, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi nababaliwala po yan. Kasi ang Diyos po ay nire-reward niya lahat po ng ating mga sakripisyo. Bakit ko po nabanggit yan? Kasi dito po sa John chapter 15 verse 9 to 11, makikita ninyo na ang sentro po dapat ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung pagmamahal natin sa Ama. At yan pong ginawa ng Panginoong Hesus, sabi nga rito ay tinutupad niya yung utos ng kanyang Ama at siya'y nananatili sa pag-ibig ng kanyang Ama. Ganon din daw po tayo kung gagawin natin ito, susundin natin yung kanyang mga utos, mananatili tayo sa pag-ibig ng Panginoong Hesus. At ang sabi po rito sa John chapter 8 verse 29, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. So ito pala ang sikreto ng ministry ng ating Panginoong Hesus. Ang goal niya is to please the Father. Yung malalim na pagmamahal niya sa kanyang Ama. Kaya sa lahat ng pagkakataon, sinasamahan siya ng ating Ama sa langit. Kaya naalala ko po yung kanta na nauso noon sa Isaiah chapter 43 verse 2, doon po nanggaling yung lyrics noon Ang title ng kanta, Kasama Natin ang Diyos. At sabi dito, kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. So, ito napakagandang pangako. Kaya lang para kanino itong mga pangakong ito? Para po yan sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Talagang sasamahan ka ng Diyos. Makakarinig ka na isang Christian, sasabihin niya, bakit ako hindi ko nararanasan yung pastor? Parang ang damot-damot ng blessing sa buhay ko. Yung problema ko, ang tagal-tagal na, hindi pa rin ako naaalis doon. Kasi kapatid, pagka ganoon ang kalagayan mo, i-check mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Minsan ako po nakakakita sa church ng mga Kristiyano, kailangan mo pang pilitin Pero pagka ikaw ay nauudyukan ka talaga ng pag-ibig ni Kristo, hindi ka pipilitin. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 14, for Christ's love compels us. Ang nag-uudyok sa iyo yung pagmamahal mo sa Diyos. Kaya hindi mahirap sa iyo? Yung dadalo pagkalinggo,
No po, hindi mahirap sa iyo yung i-prioritize mo yung Bible study or prayer meeting. Hindi mahirap para sa iyo na mag-share ng gospel at hindi mahirap sa iyo even yung pagbibigay. Kasi ang udyok nagmumula po sa pag-ibig mo sa Diyos. Ano po? Pangalawa, sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 3, para sa kanya, His commands are not burdensome. Kaya alam niyo po, may mga Kristiyano na napaka-mareklamo at ayaw na ayaw nilang ipaglingkod yung kanilang buhay sa Panginoon. Pupunta sa church, laging late. Ano po, nagmamadali pa. Ano po. Kaya huwag mong asahan na yung blessing, tuloy-tuloy ang kilo sa iyong buhay. Ano po? I-question natin muli yung ating espiritualidad. Talaga bang kalugod-lugod tayo sa harap ng ating Panginoon? At mapapansin niyo po no, na si San Pablo sa kanyang paglilingkod, ang sabi sa Colossians chapter 1 verse 29, hindi siya napapagod kasi yung lakas mismo ng Diyos ang kumikilos sa kanyang buhay. Ang sabi rito, to this end I labor, struggling with all His energy, which so powerfully works in me. Kaya hindi ka napapagod sa ministry kasi binibigyan ka ng Diyos ng kalakasan sa bawat araw. Nakakatuwa po, Kala natin yung kalakasan ang gagaling sa atin. Sa totoo lang, yung kalakasan pala sa paglilingkod natin sa Kanya ay nagmumula rin sa Kanya. At panghuli, mapapansin nyo yung mga Kristiyanong motivated by their love for God. Alam nyo po, lagi po yang puspos. Ang sabi po sa Ephesians chapter 3 verse 19, to know this love that you may be filled with the fullness of God. Kaya dito po sa John chapter 15:11 ay laging puspos siya ng kagalakan ng Panginoon. Kaya minsan nagtatanong tayo, paano ba mapuspos ng Holy Spirit? No? Ang sikreto kapatid, kailangan magkaroon ka ng malalim na pagmamahal sa Diyos. At magugulat ka. Lagi kang puspos ng Espiritu Santo. Lagi kang puspos ng kagalakang nagmumula sa Diyos. Kasi yun po ang pangako ng Ephesians chapter 3 verse 19. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.